Biglang umuwi ang asawa ko. Pagbukas ng pinto ay nakita akong karga ang anak habang nagluluto, habang ang buong pamilya niya ay nanonood ng TV. Malamig ang boses niyang sinabi, "Mula bukas, lumayas kayo sa pamamahay ko." Agosto noon sa Quezon City, kasagsagan ng habagat, walang tigil ang pag-ulan. Hindi naman bagyo, pero yung tipong ambon na walang patid mula umaga hanggang hapon, kaya ang mga kalsada ay laging basa, at ang mga sinampay sa balkonahe ay 3 araw nang hindi natutuyo. Sa loob ng maliit naming kondo, ang amoy ng lugaw na may kalabasa para sa anak ko ay humahalo sa amoy ng ulan na pumapasok sa siwang ng bintana. Pakinggan man ay parang ordinaryo lang, pero kapag inaalala ko ngayon, iyon pala ang amoy ng simula ng isang malaking unos sa buhay namin. Ako nga pala si Dalia, 34 taong gulang noong panahong iyon. Bago ako nanganak, isa akong preschool teacher sa isang private school malapit sa amin. Hindi man nakakayaman ang trabaho, mahilig ako sa mga bata. Gusto ko yung pakiramdam tuwing umaga na tinatawag nila akong Teacher Dalia, na parang mga maiingay na maya. Tapos ipinanganak ko si Baby Tala. 8 buwan pa lang siya at nag-uumpisa ng tubuan ng ngipin kaya mababaw ang tulog sa gabi at sa umaga naman ay parang linta na nakadikit sa akin. Ang asawa ko ay si Kian, mas matanda sa akin ng 5 taon, isang site engineer sa isang construction company. Ang amoy niya ay laging amoy araw, alikabok ng semento, at basang kapote. Hindi siya madaldal at hindi yung tipong lalaki na magaling mambola ng asawa. Pero tuwing katapusan at sahod na niya, ibinibigay niya sa akin ang halos lahat ng pera at nagtitira lang ng konti para sa pamasahe at kape sa site. Lagi niyang sinasabi, mahirap na nga ang mag-alaga ng bata sa bahay, kaya ang problema sa pera, iwan mo na sa akin. Ang kondo namin ay may sukat na 62 square meters, nasa isang lumang building sa Quezon City. Hindi bago, hindi rin marangya, at minsan sa hallway ay amoy mo pa ang ginigisang bagoong o pinipritong isda ng kapitbahay. Pero para sa akin, ito ang aming pugad. Hinuhulugan namin itong mag-asawa sa pag-ibig at buwan-buwan ay naghihigpit kami ng sinturon para makabayad. Minsan, kapag nakikita ko ang mga resibo, napapabuntong hininga ako. Pero ngumingiti rin. May utang nga kami, pero pag pinikit namin ang pinto, amin ang bahay na ito. Konting tiis na lang. Naniniwala ako sa kanya. Para sa isang babae, hindi naman kailangan ng palasyo. Sapat na yung lalaking kasama mo ay marunong magmahal at magpahalaga sa asawa't anak. Ngunit nagsimulang magbago ang lahat noong hapon ng 3 linggo ng Agosto. Umuulan din noon. Kapapatulog ko lang kay Baby Tala nang tumunog ang cellphone ni Kian. Sinagot niya iyon sa balkonahe, mahina ang boses. Pero narinig ko pa rin ang ilang salita. "Sige po, Nay. Luwas na lang po kayo. Susunduin ko na lang kayo sa terminal." Kinagabihan, ginabi si Kian ng uwi. Hindi pa niya nahuhubad ang basang jacket niya. Nakatingin na siya sa akin na parang nag-aalangan. "Dalia, bukas luluwas sina tatay at nanay galing Batangas. Kasama si Isabel. Maghahanap daw ng trabaho sa mga spa dito sa Maynila." Napahinto ang kamay ko sa paghahalo ng lugaw ni Tala. Sina nanay, tatay, at Isabel. Silang tatlo, Kian, tumango si Kian, may bakas ng hiya sa mga mata. Oo, nababagot daw si tatay sa probinsya. Si nanay naman, sumasakit ang tuhod kaya magpapa-check up na rin at makikitira muna sa atin. Si Isabel naman, nag-resign sa dating trabaho. Siguro ilang linggo lang sila, pagpasensyahan mo muna ha? Tumahimik ako ng ilang segundo bago tumango. Hindi sa hindi ako nag-aalala, may maliit kaming bata. Isang bisita nga lang ay malaking adjustment na, paano pa kaya ang 3 matatanda? Pero mga biyenan ko sila at hipag ko. Ako ang manugang. Alangan namang pagkarinig ko pa lang ay magkasalubong na ang kilay ko. Sabi nga nila, ang manugang ay parang tunay na anak na rin. Ang gandang pakinggan. Pero ang magpakatotoo sa salitang anak, sa bahay ng asawa, ay hindi madali. Kinabukasan, gumising ako ng alas 5 ng umaga. Nag-alboroto si Baby Tala hanggang alas 2 ng madaling araw. Mahapdi ang mga mata ko pero pinilit kong magpunta sa palengke ng maaga. Bumili ako ng bangus na isisigang, kangkong, at kaunting liempo para iprito. Naisip ko, galing probinsya ang mga biyenan ko. Siguro mas gusto nila ang simpleng lutong bahay. Pag-uwi ko, naka-baby carrier sa akin si Tala habang nagluluto. Maligalig ang bata. Minsan isinisiksik ang mukha sa damit ko.
Ako naman, isang kamay na naghihiwa ng baboy. Isang kamay na nakahawak sa anak. Bandang 10:00, dumating si Kian kasama sina nanay, tatay at Isabel. 3 malalaking maleta ang kinaladkad papasok sa sala. Tumutulo pa ang ulan mula sa mga gulong nito. Ang biyenan kong lalaki, si Mang Lando, payat pero matigas ang boses. Pagpasok pa lang, nagtingin-tingin na sa paligid at sinabing, "Pwede na rin." Medyo masikip, pero sa Maynila, maswerte na ito kaysa sa iba. Ang biyenan kong babae, si Aling Letty, ay nagtanggal ng basa niyang balabal at nagbuntong hininga. Hay nako, nakarating din. Nakakapagod ang biyahe. Nasaan si Dahlia? Ikuhang mo nga ako ng maligamgam na tubig? Agad kong ibinaba si Baby Tala sa kuna at tumakbo sa kusina para magsalin ng tubig. Nasa huli si Isabel. Isang kamay hinihila ang kulay pink na maleta. Isang kamay hawak ang cellphone. 29 na taong gulang siya, maputi, kulot ang dulo ng buhok at makintab ang pulang nail polish. Pagkakita sa akin, ngumiti siya ng matamis. "Ate Dahlia, ba't ang payat mo ngayon? Nasa bahay ka lang nag-aalaga ng bata. Dapat mas relax ka kaysa sa nagtatrabaho. Bakit mukha kang losyang?" Natahimik ako pero ngumiti na lang para makaiwas. Madalas kasing magising sa gabi si Tala, kaya kulang lang sa tulog. "Maghilamos ka na muna tapos kumain na tayo." Inilapag ni Isabel ang maleta sa gitna ng sala, sumilip sa inihain kong pagkain at palihim ng umiwi. Akala siguro'y hindi ko nakita. "Nasa Maynila na. Kangkong at bangus pa rin, ate." Akala ko may mas espesyal na pagkain. Hindi pa ako nakakasagot. Tumawa na si Aling Letty. "Hayaan mo na, sa bahay ng kuya mo, kung anong meron, yun ang kakainin. Bago lang nanganak si Dahlia, makapaghanda ng ganito ay ayos na." Pakinggan mo man na parang pinagtatanggol ako, pero hindi ko maintindihan kung bakit biglang bumigat ang loob ko. Parang sa unang araw pa lang, inilagay na ako sa posisyon ng isang katulong. At kung pagod ba ako o hindi, ay walang may pakialam. Sa tanghalian na iyon, nakatabi ko si Kian. Minsan nilalagyan niya ng ulam ang plato ko. Mabagal kumain si Mang Lando. Nagtatanong tungkol sa trabaho ng anak sa construction. Si Aling Letty naman ay panay ang tingin kay Baby Tala na nasa kuna. Bakit ba laging umiiyak ang batang iyan? Nung pinalaki ko ang 2 anak ko, kung saan ko inilapag, doon lang sila. Masyadong ini-spoil ang mga bata ngayon kaya nakadikit sa nanay. Tumango na lang ako. Tumingin sa akin si Kian. Siguro nakita ang maitim kong eye bags kaya sumalo siya. Nagtutubo po ng ngipin si Tala kaya nesbiyosa. Nay, hindi na kumibo si Aling Letty. Pero ang tingin niya ay parang sinasabing, hindi ako marunong mag-alaga ng bata. Pagkatapos kumain, tumayo ako para magligpit. Lumabas si Isabel, dala ang cellphone at umupo sa sofa, nag-i-scroll habang nagtatanong, "Ate Dahlia, anong password ng wifi natin?" Sinabi ko sa kanya. Pagkatapos ma-type, ngumiti siya, nang wagas. Buti na lang mabilis ang internet. Kung hindi, paano ako magli-livestream ng benta ko? Binuhat ko ang mga plato papuntang kusina. Naririnig ang tunog ng mga maletang ipinapasok sa guest room. Ang pagrereklamo ni Aling Letty sa tuhod niya, ang pag-ubo ni Mang Lando, at ang pagtawa ni Isabel sa pinapanood niyang video. Sa labas ng sala, ang aming 60 SQM na kondo ay biglang naging napakasikip. Masikip hindi lang dahil dumami ang tao, kundi dahil sa loob ko, nagsimula na ang isang nakakasakal na pakiramdam. Kinagabihan, nang tulog na ang mga biyenan ko at si Isabel, tinulungan ako ni Kian magsampay ng natitirang mga damit sa balkonahe. Umuambon pa rin, at malamig ang hangin. Tumabi siya sa akin at bumaba ang boses. "Pasensya ka na sa pagod, magtitiis lang tayo ng konti, aayusin ko rin ito." Inipit ko ang munting damit ni Tala sa sampayan at ngumiti. "Ayos lang, nandito sina nanay at tatay, kaya ko naman." Sabi ko lang iyon. Pero ang mga mata ko ay nakatingin sa siwang ng pinto ng sala. Ang 3 maleta ay nakapatong pa rin sa gilid, hindi pa tuluyang nabubuksan. Hindi ko maintindihan, pero pagtingin ko sa mga ito, bumigat ang dibdib ko na parang langit bago bumuhos ang malakas na bagyo. Hindi ko pa alam noon na ang mga maletang iyon ay hindi lang naglalaman ng mga damit mula probinsya. Dala rin nila ang nakasanayang pang-aabuso, paboritismo, at isang malaking utang na muntik nang magpabagsak sa maliit naming pamilya. Sa unang 3 araw ng pagtira nila, halos wala akong pagkakataong umupo ng higit 10 minuto. Umaga pa lang,
Hindi pa ako tuluyang nakakadilat. Umiiyak na si Tala dahil namamaga ang gilagid. Karga ko ang anak ko habang nagpapakulo ng tubig para sa kape ni Mang Lando. Ugali niya ang uminom ng mainit na kapeng barako tuwing umaga. Kailangang mainit na mainit at binabanlian pa ang tasa bago salinan. Kapag medyo lumamig, sasalubong ang kilay niya. Dahlia, asan na ang kape? Sanay akong uminom ng maaga. Pag na-late, matabang ang panlasa ko buong araw. Mabilis akong sumagot mula sa kusina. Opo, Tay, tinitimpla na po. Isang kamay ang hawak sa anak, isang kamay ang kumukuha ng garapon ng kape. Isinisiksik ni Tala ang mukha niya sa balikat ko. Umiiyak, at pilit ko siyang inaalo. Tahan na anak, magtitimpla lang si Mama, tapos kakargahin na kita. Lumabas si Aling Letty mula sa kwarto. Nakarolyo pa ang buhok. Tiningnan ako sa kasitala at napanguso. Grabe naman makadikit ang batang iyan. Dati nung pinalaki ko si Kian at Isabel, pag inilapag sa kama, tahimik lang. Hayaan mong umiyak ng konti. Pag kinarga mo ng kinarga, masasanay iyan. Ngumiti ako ng pilit. Opo, Nay. Nagtutubo po kasi ng ngipin kaya masama ang pakiramdam. Hindi na siya sumagot. Umupo na lang sa silya sa dining table at kalmadong nagtanong, anong almusal natin? Hindi sanay ang tatay mo sa pandesal lang. Nilunok ko ang laway ko. Kagabi ay nag-alboroto si Tala. 1 oras lang ang naging tulog ko. Pero nang marinig ko ang tanong ng biyenan ko, inilapag ko si Tala sa stroller at bumalik sa kusina para magluto ng arroz caldo. Naisip ko, mga matatanda galing probinsya, may kani-kanilang nakasanayan. Konting tiis lang, wala namang masama. 7:30 na nang lumabas ng kwarto si Isabel. Nakasuot ng pink na silk pajamas, magulo ang pagkatali ng buhok, hawak ang cellphone at nakatutok ang mga mata sa screen. Dumaan siya sa mesa, tiningnan ang kaldero ng lugaw at nagtanong, Ate Dahlia, may kape ba? Ayoko ng lugaw, kape lang para magising ako. Nagsasalin ako noon ng lugaw para kay Mang Lando at nagmamadaling sumagot, may 3-in-1 sa cabinet, Isabel. Ikaw na muna magtimpla, medyo busy pa ang mga kamay ko. Nag-angat ng tingin si Isabel at sumimangot. Hindi ko alam kung nasaan yung thermos. Ikaw na magtimpla, ate. Mag-online pa ako para maghanap ng hiring. Tiningnan ko si Tala na maluha-luha na. Tapos tiningnan ko ang mainit pang mangkok ng lugaw. Bago pa ako makasagot, sumingit na si Aling Letty. Ipagtimpla mo na ang hipag mo. Ilang minuto lang ba iyon, Dahlia? Nandito siya para maghanap ng trabaho. Nai-stress din yan. Hindi naman siya naglalaro. Napilitan akong ibaba ang mangkok at magtimpla ng kape para kay Isabel. Kinuha niya ang baso sa akin, hinipan at ngumiti. Salamat ate. Sanay ka na talaga sa bahay kaya ang bilis mong gumawa ng mga ganitong bagay. Ang gaan pakinggan pero parang mabigat na bato itong bumagsak sa dibdib ko. Ang nasa bahay ako ay hindi ibig sabihin na wala akong ginagawa. Ang mga ginagawa ko lang ay hindi tinatawag na trabaho. Simula noon, nagbago ang ritmo ng buhay sa loob ng kondo. Dati, ang iniintindi ko lang ay ang pagpasok ni Kian at ang pag-aalaga kay Tala. Simpleng pagkain lang, kapag pagod ay mag-instant noodles o dilata na lang kaming mag-asawa, ayos na. Ngayon, iba na. Gusto ni Mang Lando na tamang oras ang kanin. Si Aling Letty, ayaw sa biniling ulam sa labas. Si Isabel naman, gusto ng kape sa umaga. Ayaw ng mamantika sa tanghali at sa gabi ay bawal daw ang maraming kanin dahil nakakataba. Minsan bumili ako ng isda para ipaksiw, nagprito rin ako ng galunggong at may ginisang kangkong. Akala ko magugustuhan ito ng mga biyenan ko. Nakakain ng kalahating plato si Mang Lando at tumango-tango. Pwede na itong paksiw, kahit papaano nakakaluto ka pala ng panlasang probinsya. Hindi pa man ako natutuwa, kinurot na ni Isabel ang isda at sumimangot. Ang daming tinik ate. Natatakot akong kumain ng ganyan. Sa susunod, pwede bang manok o salad na lang? Pampadyet. Tumawa si Aling Letty. Itong batang to, saan mo ba natutunan yung mga banyagang pagkain na yan? Pero Dahlia, pakinggan mo ang hipag mo. Minsan ibahin mo ang luto para makakain din siya. Tumango na lang ako. Nagkukuwenta sa isip ko kung ano ang bibilhin bukas. Paano lulutuin? At aabutin ba ang budget namin sa buwang ito? Hindi naman maliit ang binibigay ni Kian na allowance, pero 3 matatanda ang nadagdag. Kuryente, tubig, bigas, gatas, diaper ni Tala parang mga langgam na naghahakot ng pagkain, unti-unting nakakaubos.
Kahit anong oras kami kumain, ako lagi ang nagliligpit. Pagbaba ni Mang Lando ng kutsara, didiretso na siya sa sofa para manood ng TV Patrol. Si Aling Letty, pagkatapos uminom ng tubig, magrereklamo sa tuhod at magpapahinga. Si Isabel, pagkakain, iniiwan lang ang plato sa gilid ng mesa at kaswal na sasabihin, Ate Dalia, pakihugas na lang yan ha, kachat ko yung sa spa, may interview ako. Tinitingnan ko ang plato niyang may tirang kanin at nakangiting sasagot, Siya, asikasuhin mo na yung trabaho mo. Pero madalas kong nakikita na hindi naman siya nag-apply ng trabaho. Nagtitiktok siya para manood ng mga bagong nail art o kaya tumatawa sa mga video ng mga taong nagyayabang ng bag. Minsan, nakahiga siya sa sofa habang nakikipag-usap sa kaibigan sa phone. Oo, nandito ako sa kondo ng kuya ko sa Maynila. Libre tirahan. Medyo nakakabagot lang kasi laging umiiyak ang bata. Naghuhugas ako ng pinggan sa kusina at nang marinig ko iyon, natigilan ang kamay ko. Nasa stroller si Baby Tala sa tabi ng pinto ng kusina, ngumangata ng teether at nakatingin sa akin. Yumuko ako at nginitian ang anak ko. Pilit sinasabi sa sarili na huwag na lang pansinin. Ang mga kabataan ngayon ay prangka magsalita, huwag na lang patulan. Pero ang pagiging prangka niya ay naging ugali na. Pag kailangan ni Isabel ng tuwalya, tatawagin ako. Pag hindi mahanap ang charger, ako rin. Nag-order siya ng milk tea sa lobby. Hindi siya bababa para kunin. Uutusan niya ako. Ate Dalia, pwede bang kunin mo sa baba yung milk tea ako? Nakakall kasi ako eh. Tiningnan ko ang ambon sa labas ng bintana. Kakapalit ko lang ng diaper ni Tala at medyo masama pa ang tiyan ng bata. Mahinahon kong sinabi, ikaw na bumaba. Pinapatulog ko pa si Tala. Napasimangot si Isabel, pero bago pa siya makasagot, sumigaw na si Aling Letty mula sa kwarto. Dalia, kunin mo na para sa hipag mo. May elevator naman diyan. Hindi ka naman maghahagdan. Ano bang kinatatamad mo? Binuhat ko si Tala at tumayo. Nang sumara ang elevator, tiningnan ko ang sarili ko sa salam. Magulo ang buhok, may mantsa ng gatas ang damit, nangingitim ang paligid ng mata. Naisip ko tuloy na nakakatawa. Sabi nila, ang pagiging manugang ay nangangailangan ng pasensya, pero ang pasensya ko yata ay ang lunukin ng lahat ng bara sa lalamunan ko. Kinagabihan, ginabi si Kian. Naghuhubad siya ng sapatos sa pinto at nakitang nagtutupi ako ng damit sa tabi ng kuna ni Tala. Nilapitan niya ako at marahang minasahe ang balikat ko. Pagod ka ba, mahal? Agad akong umiling. Hindi, sanay na ako. Tiningnan niya ako ng matagal, mukhang hindi naniniwala. Pinapahirapan ka ba ni Nanay at Isabel? Yumuko ako at tinupi ang maliit na damit ni Tala, pilit ginagawang normal ang boses. Hindi naninibago lang si Nanay sa kondo. Si Isabel naman, naghahanap ng trabaho. Kaya hanggat kaya kong tumulong dito sa bahay, tutulong ako. Nagbuntong hininga si Kian at umupo sa tabi ko. Sabihin mo sa akin pag may problema. Huwag mong solohin. Ngumiti ako. Siguro namumutla ang ngiti ko noon. Alam ko. Pero hindi ako nagsalita. Natatakot akong mahirapan siya. Natatakot akong isipin niyang maramot ako sa pamilya niya. Ayoko rin na dahil lang sa ilang plato, kapeng tinimpla, at mga utos, ay mag-away kaming mag-asawa. Sabi nga nila, ang pasensya ang susi sa matiwasay na pagsasama. Naniwala ako doon. Nagala, journala, o pilit kong pinaniwala ang sarili ko. Noong gabing iyon, sininat si Baby Tala dahil sa pag-iipin. Karga-karga ko siya at nagpapabalik-balik sa kwarto. Tinatapik ang likod niya habang humihele. Sa labas ng sala, nakabukas pa ang TV ni Mang Lando. Naririnig ang tawa ni Isabel habang nagse-cellphone. Ang basket ng damit ay hindi ko pa natutupi at ang mangkok ni Tala ay nakababad pa sa lababo. Umupo ako sa gilid ng kama. Nakatulog na si Tala sa balikat ko. Nangangalay na ang mga braso ko pero hindi ko siya mailapag. Dahil baka magising. Sa siwang ng pinto, nakita ko ang baso ng kape ni Isabel na hindi naubos, katabi ang balot ng biscuit, nilukot na tissue, at remote ng TV. Ang bahay namin ay yung parehong 62 SQ, M-condo pa rin, yung parehong mesa, yung parehong dilaw na ilaw, pero hindi ko maintindihan bakit pagkatapos lang ng ilang araw, pakiramdam ko, nakikitira na lang ako sa sarili kong bahay. Pagpasok ng ikalawang linggo, nasanay na ako na palaging may tumatawag sa pangalan ko. Minsan, pinapalitan ko ng diaper si Tala.
Uutusan ako ng biyenan ko na kunin ang efficacent oil niya. Minsan, kalalapag ko lang sa anak ko sa kuna, uutusan ako ni Mang Lando na magtimpla pa ng kape. Minsan naguhugas ako ng bigas, sisigaw si Isabel mula sa kwarto. Ate Dalia, nakita mo ba yung silver kong ipit sa buhok? Hindi ko alam kung nasaan ang ipit na iyon. Sa totoo lang, wala akong oras tandaan kung nasaan ang gamit ng bawat isa. Pero hinanap ko pa rin. Hinanap ko sa ilalim ng unan sa sofa, sa TV rack, pati sa paper bag ng binili niya kahapon. Nang makita ko yung ipit na nasa loob lang ng bag ni Isabel, tumawa lang siya. Ay, nakalimutan ko. Grabe ate, may magic eyes ka talaga. Lahat nahahanap mo. Nakitawa na lang ako, pero pagod ang utak ko. Pag pinupuri ka ng tao na ang galing mo, minsan hindi dahil bilib sila sayo, kundi dahil gusto nilang utusan ka ulit sa susunod. Huwebes iyon, makulimlim ang kalangitan ng Maynila mula umaga. Mahina ang ulan, pero pilit na humahampas sa salamin ng bintana. Sinamantala ko ang maikling tulog ni Tala para magluto ng sinigang na buto-buto para sa hapunan. Dahil may mga bisita, kailangan kong balansehin na pasok sa panlasa ng mga biyenan ko ang ulam at hindi rin ubos ang budget. Hanggang sa pagpili ng kangkong ay kailangang maingat dahil mapunahin si Aling Letty. Kapag medyo magulang ang gulay, sasabihin niyang hindi ako marunong mamalengke. Kapag malansa ang isda, sasabihin hindi ako marunong magluto. Magtatanghali na nang lumabas si Isabel sa kwarto. Nakasuot siya ng cream na silk dress, square neck, puff sleeves yung tipikal na suot ng mga dalagang nagpa-picture sa mga aesthetic na cafe. Ang amoy ng pabango niya ay kumalat sa buong sala. Umikot siya sa harap ng salamin at nagtanong, Ate Dalia, nakakataba ba itong dress ko? Karga ko si Tala noon. Kakagising lang at nag-alboroto, kaya sumulyap lang ako at sumagot, Hindi. Bagay sa'yo. Ngumiti si Isabel, mukhang satisfied. Pero bago siya makalabas, yumuko siya at sumigaw. Hala! May mantsa ng foundation! Tiningnan ko. May maliit na light beige na mantsa sa laylayan ng damit niya. Kung hindi mo tititigan, hindi mo mapapansin. Agad na sumimangot si Isabel. Diyos ko! Bago pa naman to, 2,500 bili ko dito? Mamayang hapon pa naman magvi-video kami ng kaibigan ko sa cafe. Ate, pakilabhan naman itong part na to. Huwag mong kuskusin ng madiin ha. Silk to. Masisira ang porma pag nilagay sa washing machine. Natigilan ako. Ngayon na, Isabel? Karga ko si Tala. Medyo nesbiyosa ngayon eh. Tiningnan ni Isabel ang bata sa braso ko. Tapos tiningnan ulit ang damit niya. Kaswal siyang sumagot. Ilapag mo muna si baby saglit. Okay lang naman umiyak ang bata paminsan-minsan. Mas magaling kang maglaba kaysa sa akin. Pag ako gumawa niyan, baka masira ko pa. Bago pa ako makasagot, lumabas si Aling Letty mula sa kwarto. Narinig niya ang usapan. Ipaglaba mo na ang hipag mo, Dalia. Makikipagkita si Isabel sa mga kaibigan niya. Pag gusot-gusot ang damit niyan, pagtatawanan lang siya. Ikaw naman nasa bahay lang. Isingit mo na iyan ng ilang minuto. Niyakap ko ng mahigpit si Tala. Isiniksik niya ang mukha sa dibdib ko. Umiiyak pa rin ng mahina. Mahina kong sinabi. Opo, patatahanin ko lang po muna si Tala. Napakunot noo si Aling Letty. Hay nako, wala namang namamatay sa iyak ng bata. Nung pinalaki ko si Kian, iniiyak niya hanggang mapaos siya. Lumaki naman siyang maayos. Pag masyado mong ini-spoil, lalaki ang sakitin. Nang marinig ko iyon, hindi na ako kumibo. May mga oras na hindi ka sumasagot hindi dahil sumasang-ayon ka, kundi dahil alam mong kahit magsalita ka, walang makikinig. Inilapag ko si Tala sa stroller, binigyan ng teether, at dinala ang damit ni Isabel sa banyo. Napakalamig ng tubig. Naglagay ako ng konting sabon, marahang kinuskos ang mantsa. Manipis at madulas ang silk, kaya kailangan kong umupo sa sahig, isang kamay na nakahawak sa damit, isang kamay na nagkukuskos. Sa sala, nagsimulang umiyak si Tala, nung una mahina lang, tapos lumakas ng lumakas. Nataranta ako at akmang tatayo nang sumigaw si Aling Letty. Tapusin mo na yan, ako nang titingin sa bata. Pero tumayo lang siya sa tabi ng stroller, niyugyog ng konti, at bumalik sa pag-scroll sa cellphone. Mas lalong umiyak si Tala, dahil hindi niya ako makita. Parang pinipiga ang puso ko sa iyak ng anak ko. Nagmadali ang mga kamay ko, lalong dumulas ang sabon. Hindi pa tuluyang natatanggal ang mantsa, at hindi rin ako makakuskos ng malakas. Pumasok ang boses ni Isabel na nakaupo sa sofa,
Nagli-livestream ng bentang makeup, malambing at maarte ang boses. Hi guys! Nandito ako ngayon sa kondo ng kuya ko sa Maynila. Okay naman yung space, medyo madilim lang, pero fresh pa rin ang skin ko, 'di ba? Nakaupo ako sa sahig ng banyo. Narinig ang salitang okay naman, at parang nagkabara ang lalamunan ko. Ang kondo na ito ay bunga ng pawis ng asawa ko, ng bawat pisong tinitipid namin. Nang ilang beses na gusto kong bumili ng bagong damit, pero sinabi ko sa sarili ko, wag na, ibili ko na lang ng gatas ng anak ko. Tapos sa bibig ni Isabel, isa lang itong okay na space para mag-livestream. Maya-maya, narinig ko siyang tumatawa. Nako, wala pa akong sariling spa. Pinag-iisipan pa. Ang mga babae kasi, dapat alam mag-invest sa sarili. Kung buong araw ka nalang losyang at puro kusina inaatupag mo, iiwanan ka talaga ng asawa mo. Natigil ang kamay ko sa palanggana. Alam kong hindi direktang sa akin niya iyon sinasabi. Pero sa bahay na ito, sino pa ba ang losyang at buong araw nasa kusina kundi ako? Narinig iyon ni Aling Letty at tumawa. May punto itong batang, to. Ang babae dapat alam magpapaganda. Dahlia, pag may time ka, magsuklay ka rin ha. Huwag mong hayaang umuwi ang asawa mo na ganyan ang itsura mo, baka magsawa iyon. Yumuko ako at ipinagpatuloy ang paglalaba. Tumalsik ang tubig sa mukha ko. Hindi ko alam kung tubig mula sa palanggana o luha ko. Sinabi ko sa sarili ko, huwag mong pansinin. Pagkatapos labhan, piniga ko ng marahan ng damit at isinampay. Namumula ang mga kamay ko dahil sa tagal ng pagkakababad sa tubig at hapdi ng sabon sa daliri. Tumakbo ako palabas para kargahin si Tala. Pagod na ang bata sa kakaiyak. Namumula ang mukha, basa ang mga pilikmata. Nang makarga ko siya, suminghap siya at kumapit ng mahigpit sa damit ko. Kinuha ni Isabel ang damit at tiningnang mabuti sa ilalim ng ilaw. Pwede na to ate. Buti hindi nasira. Sa susunod, ibukod mo na lang ng laba mga ganitong damit ko ha. Di ako tiwala sa washing machine. Tiningnan ko siya. Napakalambing niya magsalita. Walang kahit anong salitang sobrang bastos na pwede kong ireklamo. Pero yung mismong kalambingan na yon ang nakakairita. Parang manipis na sinulid na nakapulupot sa pulso mo hindi masakit sa umpisa. Pero habang tumatagal, humihigpit at nakakasugat. Kinahapunan, maagang umuwi si Kian. Pagpasok niya, nakita niyang nagbabalat ako ng kalabasa para sa lugaw ni Tala. Si Tala ay nasa playmat niya. Naghugas siya ng kamay tapos nilapitan ako at hinawakan ang kamay ko. Bakit ang pula ng mga kamay mo? Nabigla ako at binawi ang kamay ko. Wala to, naglaba lang ako ng matagal kanina. Kumunot ang noo niya. Ano bang nilabhan mo at ganyan kapula iyan? Yumuko ako at kunwaring pinulot ang nahulog na kalabasa. May mantsa kasi yung damit ni Isabel. Nilabhan ko lang saglit. Silk kasi kaya dapat maingat. Natahimik si Kian. Hindi ko siya matingnan dahil alam kong baka umiyak ako pag nagkatinginan kami. At ayokong umiyak. Ayokong magamit ang luha ko para masabihang nagmamakaawa ako. Huminga siya ng malalim. Sa susunod, kung pagod ka, iwan mo na. Hindi ikaw ang dapat gumawa ng lahat. Ngumiti ako. Alam ko, damit lang naman eh. Sinabi niya yon, pero ang sakit ng kamay ko ay nadama ko hanggang gabi. Nagsimula ko nang ma-realize, kung patuloy kong tatanggapin ang lahat, iisipin ng mga tao na ipinanganak ako para maging tagasunod. Kinagabihan, ginabi si Isabel ng uwi. Amoy pabango, pulang-pula ang labi, at may bitbit na bagong paper bag ng binili niya. Pagpasok niya ng bahay, tumunog ang cellphone niya. Pagtingin niya sa screen, biglang nagbago ang mukha niya. Ang matamis na ngiti ay biglang nawala. Naglalakad-lakad ako noon habang karga si Tala. At aksidenteng nakita kong nanginginig ang kamay niya. Mabilis siyang tumalikod, binuksan ang pinto ng balkonahe at lumabas para sagutin ang tawag. Malakas ang hangin sa labas at rinig ang patak ng ulan sa bubong, pero narinig ko pa rin ang boses niya. Mahina pero puno ng takot. Alam ko, gumagawa na ako ng paraan. Huwag niyo na tawagan ang pamilya ko. Napahinto ako sa gitna ng sala. Gumalaw si Tala sa karga ko. At sa labas ng balkonahe, ang anino ni Isabel ay nakikita sa basang salamin. Akala ko noon, may utang lang siya sa kaibigan para pambili ng gamit. Hindi ko alam na ang tawag na iyon ang magiging mitsa na hihila sa isang malaking gulo sa pamilya namin. Ika, 17 ng buwan, makulimlim at umuulan mula 3:00 ng hapon. Dahil sa hangin at ulan sa balkonahe, nabasa ulit ang mga damit na sinampay ko kaninang umaga.
Ang aming maliit na kondo ay nakakasakal. Amoy ulan, amoy effervescent oil ng biyenan ko, amoy gatas ng anak ko. Gusto ko sanang buksan ang mga bintana, pero basang-basa rin ang hallway. Mas maligalig si Tala noong araw na iyon dahil may tumutubong ngipin na naman. Umiiyak sa tuwing inilalapag. Karga ko siya mula tanghali hanggang hapon. Namanhid na ang mga braso ko. Pagkaligpit ko ng tanghalian, hindi pa man ako nakakapahinga, nagsalita na si Aling Letty. Mamayang gabi, magluto ka ng sabaw ng kalabasa na may buto-buto ha. Sumasakit ang likod ng tatay mo. Kailangan ng sustansya. Sumagot ako ng, opo, ano pa nga bang isasagot ko? May natira pa namang buto ng baboy sa ref, na plano ko sanang ilugaw para kay Tala. Pero dahil nag-utos ang biyanan ko, hinugasan ko ito, binanlian, at pinakuluan. Bandang 5:00, kumukulo na ang sabaw ng kalabasa. Nagprito rin ako ng itlog, naggisa ng pechay, at naglabas ng burong mustasa mula sa ref. Umiiyak pa rin ng malakas si Tala sa karga ko. Namumula ang mukha, pawis ang batok, at panay ang padyak sa tiyan ko. Isang kamay kong hawak ang anak ko. Ang isa ay humahalo sa sabaw. Napapaluha ako sa init ng singaw mula sa kaldero. Sa sala, nanonood ng balita si Mang Lando. Si Aling Letty ay nagse-cellphone, nanonood ng video kung paano gamutin ang rayuma. Si Isabel naman ay nakahiga sa sofa, nakasuot ng beige na pambahay, nakapatong ang paa sa unan, at pinagmamasdan ang mga kuko niya. Kakatapos lang niya magpa-nails nung tanghali. Mahaba ang mga kuko, kulay mauve, may mga maliliit na rhinestones, at ang ring finger ay may makintab na ribbon charm. Ilang beses na niyang ipinagmalaki iyon simula nang dumating siya. Tingnan mo, Nay. 3,500 ang binayad ko dito. Pero ang ganda, di ba? Sa probinsya walang marunong gumawa ng ganito. Nakangiting sagot ni Aling Letty. Oo, ang babae dapat marunong mag-ayos para makahanap ka ng disenteng asawa. Pinakinggan ko lang sila habang hinihipa ng sabaw. Babae rin ako. Mahilig din ako dati sa makeup, damit at magandang kuko. Pero simula ng mga anak ako, pati paggugupit ng kuko ng maikli para hindi kalmutin ang anak ko, kailangan ko pang isingit habang tulog siya. Minsan pag tumitingin ako sa salamin, nagugulat ako dahil hindi na ako yung babae dati. Sumigaw ng iyak si Tala. Nagulat ako. Muntik nang sumabit ang sandok sa mainit na kaldero. Umikot ang sabaw. Nagmamadali kong pinatay ang kalan, pero lalong nag-alboroto si Tala. Tumingin ako sa sala at pinilit na maging mahinahon. Isabel, pakikarga naman muna si Tala ng 2 minuto. Papatayin ko lang ang kalan at magsasalin ng sabaw. Ang init kasi, baka mapaso ang bata. Nag-angat ng tingin si Isabel na kumukuha ng litrato ng mga kuko niya. Kunot ang noo na para bang naabala ko ang isang napakahalagang gawain. Naku ate, hindi ako sanay kumarga ng bata eh. Nagmakaawa ako. 2 minuto lang, Isabel. Umiiyak ng malakas. Hindi ko kaya ng isang kamay lang. Agad na itinago ni Isabel ang mga kamay niya sa dibdib. Masama ang tingin sa akin na parang ang laki ng hiningi kong pabor. Hindi pwede. Kakagawa ko lang ng kuko ko. 3,500 to. Pag kumawag ang bata tapos nasira ang rhinestones, babayaran mo ba? Tsaka paano pag nakalmot ko siya dahil sa haba ng kuko ko? Sisisihin mo na naman ako? Natigilan ako sa kusina. Ang init mula sa kaldero ay umaakyat sa mukha ko, umiiyak ang bata ko, at ang mga salita ni Isabel ay napakalamig. Hindi ko alam kung anong dapat isagot. Pag sinabi kong makasarili siya, sasabihin ng biyenan ko na pumapatol ako. Kung tatahimik ako, aakuin ko na naman ang lahat. Nag-angat ng tingin si Aling Letty, hindi sa batang umiiyak kundi sa akin. Gawin mo na lang mag-isa. Kakagawa lang ni Isabel ng kuko niya. Sayang pag nasira. Tsaka wala pa siyang anak. Hindi siya marunong magbuhat ng bata. Kinagat ko ang labi ko. Opo. Isang opo pero pakiramdam ko ay baradong-bara ang lalamunan ko. Tinalikuran ko sila at isiniksik ko si Tala sa baywang ko. Isang kamay na kumuha ng basahan. Ang isa ay naghina ng kalan. Sobrang lakas ng iyak ng anak ko. Kinailangan kong ipitin ang ulo niya gamit ang baba ko para hindi mauntog sa kabinet. Kumulo ulit ang sabaw, tumulo ang tubig sa kalan at sumirit. Mula sa sala, nainis si Mang Lando. Ang ingay naman diyan sa kusina. Patahanin mo nga yang bata. Pumikit ako ng 1 segundo. Patahanin mo, lutuin mo, linisin mo, gawin mo. Sa bahay na ito, parang lahat sila ay may karapatang utusan ako habang ako ay walang karapatang mapagod. Nakahiga pa rin si Isabel sa sofa. Pinaiikot-ikot ang kamay sa ilalim ng ilaw.
Ang ganda talaga. Sulit ang bayad. 'Di ba, Nay? Ang babaeng di marunong mag-alaga ng sarili, sinasayang ang buhay. Tumawa si Aling Letty. Oo nga, yung iba dyan na may asawa na, mukhang losyang, kaya madaling magsawa ang mga lalaki. Alam ko kung sino ang pinaparinggan nila. Sa bahay na ito, ako lang ang mukhang losyang. Ako lang ang may damit na amoy gatas, kamay na masebo, at buhok na amoy pawis. Pero hindi ako sumagot. Hinalikan ko na lang ang anak ko, at inalo. Konti na lang anak. Luto na ang kanin. Malapit na ang sabaw. Pagkatapos nito, padedehin na kita. Tapos uupo na tayo. Saktong pag-isip ko niyon. Tumunog ang susi sa pinto. Natigilan ako. Hindi pa oras ng uwi ni Kian. Karaniwan 7:00 ng gabi siya dumadating. Minsan mas late pa. Bumukas ang pinto at pumasok ang malamig na hangin ng ulan. Nakatayo si Kian sa pinto. Tumutulo ang tubig sa jacket niya. May bitbit na prutas at lugaw. Huminto ang tingin niya sa akin. Alam ko kung gaano kaawa-awa ang itsura ko noon. Isang kamay na buhat ang batang namamao sa kaiiyak. Isang kamay na hawak ang sandok. Ang buhok ay nakadikit sa pawisang noo. At ang damit ko sa dibdib ay basa na ng gatas at pawis. Tapos tumingin siya sa sala. Ang tatay niya nanonood ng TV. Ang nanay niya nagse-cellphone. Si Isabel nakahiga sa sofa. Nakataas ang mga kamay. Kumikinang ang kuko. Walang nagsalita ng ilang segundo. Tanging ang iyak lang ni Tala ang naririnig. Agad akong umiwas ng tingin na parang nahuli sa isang nakakahiyang sitwasyon. Mahina kong sinabi, "Ang aga mo yata? Malapit nang maluto maghugas ka na ng kamay." Hindi sumagot si Kian. Mabagal niyang inilapag ang prutas at lugaw sa dining table. Ang tunog ng plastik sa mesa ay napakahina, pero naramdaman kong biglang tumahimik ang buong bahay. Umupo si Isabel at pilit na ngumiti. "Ang aga mo, Kuya Kian? Dahil ba umuulan kaya early out kayo?" Hindi siya pinansin ni Kian. Dumiretso siya sa kusina at inabot ang mga kamay sa akin. Akin na ang bata. Tiningnan ko siya. Biglang nanginig ang loob ko. "Wag na. Kaya ko pinutol niya ako. Napakababa ng boses. Akin na ang anak ko." Inabot ko si Tala sa asawa ko. Pagkalipat ng bata sa ama niya, humihikbi pa rin ito. Pero unti-unting humina ang iyak, habang tinatapik ni Kian ang likod niya. Tiningnan ni Kian ang anak, tapos ang pawisan kong mukha. May kakaiba sa mga mata niya noong oras na iyon. Hindi nagngangalit na galit, kundi isang malamig na reaksyon. Ang lamig ng isang taong sa wakas ay nakita ang isang bagay na hindi na niya kayang pagtakpan pa. Siguro nahalata ni Aling Letty ang kakaibang aura kaya nagsalita siya. "Ang ligalig ng batang iyan," sabi ko kay Dahlia. "Ilapag muna at hayaang umiyak sandali, pero hindi nakikinig. Kung inespoil niya ngayon, paglaki niyan, sasampa sa ulo niyo yan." Tumingin si Kian sa nanay niya. Hindi siya sumagot agad. Matagal siyang nakatitig bago ibinaling ang paningin kay Isabel. Agad na ibinaba ni Isabel ang mga kamay niya, pero kitang-kita pa rin ang mga kumikinang niyang kuko. Bumilis ang tibok ng puso ko. May mga bagyo na hindi nagsisimula sa kulog. Nagsisimula ito sa matagal na katahimikan, na maririnig mo pa ang pagpatak ng tubig mula sa basang jacket patungo sa sahig. At nang hapong iyon, sa loob ng aming kondo, ang katahimikang iyon ay hudyat na ang pasensya ni Kian ay ubos na. Karga ni Kian si Tala, tinatapik-tapik ang likod nito. Dahil matagal umiyak ang bata, paputol-putol pa rin ang hininga nito. Namumula ang mukha, nakakapit ang maliliit na kamay sa kwelyo ng asawa ko. Nakatayo ako sa kusina, hawak pa rin ang sandok, hindi alam kung papatayin na ang apoy o pupunasan ang tumulong sabaw. Parang namanhid ang buong katawan ko. Hindi agad nagsalita si Kian. Ang katahimikan niya ang nagpatakot sa akin. Karaniwan, napakahaba ng pasensya ni Kian. Kaya niyang umuwi ng late at kumain ng malamig na kanin. Kung may masamang sinasabi ang mga magulang niya, papalampasin niya. Kung magreklamo man si Isabel, ngingiti lang siya at hindi papansinin. Ngayon ko lang siya nakitang nakatayo sa gitna ng sala na napakalamig ng ekspresyon. Hindi siguro ramdam ni Aling Letty ang namumuong galit ng anak niya. Sumandal siya sa silya at naglambing pa kunwari. "Buti at maaga kang umuwi, buhatin mo nga para makapagpahinga ang asawa mo. Sinasabi ko sa'yo, masyadong inispoil ni Dahlia ang bata. Konting iyak lang natataranta na, paano pa kaya paglaki niyan?" Namula ang mukha ko. Gusto kong sabihing umiiyak ang bata mula pa kaninang hapon, at kailangan ko lang ng tutulong buhatin siya ng 2 minuto,
na hindi ako natataranta kundi pagod na. Pero nanahimik ako. Ang pananahimik ko ay hindi na dahil sa respeto, kundi dahil wala na akong lakas para magpaliwanag. Tumingin si Kian sa nanay niya. Narinig niyo pong umiiyak ang bata ng ganun katagal? Hindi niyo man lang ba natulungan si Dahlia kahit sandali? Natigilan si Aling Letty, pero agad na pasimangot. Aba, matanda na ako. Sumasakit ang tuhod ko. Tsaka nakadikit sa nanay ang batang yan. Pag kinuha ko, lalong iiyak. Akala mo ba nakaupo lang ako dito nang walang ginagawa? Sumingit si Isabel. Pilit na pinapahinahon ang boses, pero halatang naiinis. Kuya Kian, tutulong sana ako eh. Kaya lang, bago lang ang nails ko. Mahaba ito. Pag kinuha ko ang bata tapos nakalmot ko, sisisihin na naman ako ni Ate Dahlia. Ipinakita pa niya ang mga kamay niya na parang nagpapaliwanag. Tiningnan ni Kian ang mga kamay ng kapatid niya nang matagal. Hindi niya pinagalitan si Isabel. Nagtanong lang siya ng isang bagay. Malalim ang boses. Mas importante pa yung kuko mo kaysa sa iyak ng pamangkin mo? Namula si Isabel. Ano bang klaseng salita yan, kuya? Wala akong sinabing ganyan. Pero kailangan ko ring ingatan ang gamit ko, no? 3,500 to. Hindi ilang barya lang galing sa palengke. Nang marinig ko iyon, kumirot ang puso ko. 3,500 pesos para sa kuko. Samantalang ako isang buwan nang hindi makabili ng bagong damit dahil takot akong magkulang ang pera para sa diaper ng anak ko. Hindi ako naiinggit sa hipag ko kung gusto niyang magpaganda. Ang ikinalulungkot ko lang sa bahay na ito, ang pagod ko ay walang halaga kaya walang gustong pumansin. Lumingon si Kian sa akin. Patayin mo na ang kalan. Ako na magbuhat kay Tala. Agad kong ibinaba ang sandok at pinatay ang kalan. Pinunasan ko ang sabaw sa gilid. Nanginginig ang mga kamay ko kaya nahulog ang basahan sa sahig. Pagyuko ko para pulutin iyon, tuluyan nang tumulo ang luha ko. Hindi dahil pinagtanggol ako, kundi dahil noon ko lang na-realize kung gaano ko katagal hinintay ang mga salitang iyon. Dinala ni Kian ang bata sa gitna ng sala. Hindi siya umupo. Nakatayo siya doon. Hindi pa rin hinuhubad ang jacket na may mga patak pa ng ulan. Nakasubsob si Tala sa dibdib niya at paminsan-minsan ay humihikbi. Pinatay na rin ni Mang Lando ang TV at ibinaba ang remote. Seryoso ang boses niya. Anong problema at ganyan ang mukha mo? Kakauwi mo lang galing trabaho, maghugas ka at kumain, hindi yung tatayo ka diyan at magtatanong na parang sinusuri mo kami. Tiningnan ni Kian ang tatay niya, tapos ang nanay niya. At huli si Isabel. Nakita kong gumalaw ang lalamunan niya, parang may nilulunok na mabibigat na salita bago bumitaw ng susunod na sasabihin. Simula bukas, umalis na kayong lahat sa bahay ko. Humanap kayo ng ibang malilipatan. Tahimik ang buong sala. Nakatayo ako sa pinto ng kusina, parang naging bato. Hindi ko inasahang sasabihin iyon ni Kian ng diretsahan. Kahit gaano ako kapagod at naiiyak noong mga nakaraang araw, at naiisip minsan na sana 3 na lang ulit kami sa bahay, hindi ko hiningi sa kanya na palayasin sila. Isang pangungusap lang, pero parang kidlat na tumama sa loob ng kondo. Unang tumayo si Aling Letty. Ano ka mo? Pinapalayas mo ang mga magulang mo, Kian? Matinis ang boses niya, galit at hindi makapaniwala. Napatayo rin si Isabel. Nahulog ang cellphone niya sa sofa. Kuya Kian, anong nangyayari sa'yo? Bigla mo na lang kaming papalayasin. May sinabi ba sa'yo si Ate Dahlia? Agad akong umiling. Hindi, wala akong sinasabi. Pero nakaturo na sa akin si Isabel. Mabilis na namula ang mga mata. Huwag ka nang magkunwari ate. Simula nang naging manugang ka, nagbago na si kuya. Dati, ako ang pinakamahal niya. Lahat ng hingin ko, ibinibigay niya. Ngayon ilang araw pa lang kami dito, naiinis ka na. Ang galing mo rin eh. Nabulunan ako. Hindi ako kailanman humingi kay Kian na magpalayas ng kahit sino. Palagi ko ngang sinasabi na kaya ko pa. Tapos ngayon, sa isang salita lang ni Isabel, naging isa akong madamot na asawa na nag-uudyok sa asawa laban sa pamilya niya. Pinalo ni Mang Lando ang mesa ng malakas. Nanginginig ang tasa ng kape. Kian, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Kung wala kami, nasaan ka ngayon? Ang makabili ka ng kondo na to? Ang maging engineer ka? Hindi ba't dahil sa aming nagpalaki sa'yo? Ngayon, sumimangot lang ng ilang beses ang asawa mo? Papalayasin mo na kami? Hinigpitan ni Kian ang yakap kay Tala. Hindi agad sumagot. Nakita kong tumigas ang panga niya, pero mababa pa rin ang boses. Hindi ko kayo pinapaalis.
dahil sumimangot si Dahlia. Sinabi ko to dahil tama na ang nakita ko. Tumawa ng mapakla si Aling Letty, nagsisimulang maluha. Tamang nakita ang alin. Ilang araw kaming nakitira dito. Nagluto lang ang asawa mo ng ilang beses? Akala mo gumuho na ang mundo? Sa ibang pamilya, normal lang na pagsilbihan ng manugang ang biyanan? May anak ba na tulad mo? Hindi pa nga nagsasalita ang nanay. Kinampihan na agad ang asawa. Nilapitan ko si Kian at hinila ng mahina ang manggas niya. Natatakot ako. Natatakot akong masira ang pamilyang ito sa harap ko. Natatakot akong matawag siyang walang utang na loob. Kian, tama na. Ayos lang ako. Kaya ko pa. Tumingin si Kian sa akin at ang mga mata niya noon ay mas masakit pa kaysa sa mga pang-iinsulto ng nanay niya. Tumingin siya sa akin bilang isang taong ilang beses na nagsabing, ayos lang, hanggang sa pati ako, naniwala na rin. Malumanay siyang nagsalita, pero sapat para marinig ng lahat. Pero hindi ko na kaya. Napahinto ako. Sa simpleng salitang iyon, tumulo ang mga luha ko. Tinalikuran ko sila agad. Ayokong makita ng mga biyanan ko at ni Isabel na umiiyak ako. Pero para saan pa ang pagtatago? Sa bahay na ito, itinago ko na ang pagod ko. Ang lungkot ko, pati na ang mga gabing umiiyak ako habang nagpapatulog ng anak. Sa huli, ang nag-iisang nakakita ng malinaw sa lahat ay ang asawa ko. Napahagulgol si Isabel. Tumayo siya, hawak ang dibdib na parang aping-api. Dahil sa kanya, ganyan ka magsalita kina nanay at tatay? Ako ang sarili mong kapatid. Kakaluwas ko lang at wala pang trabaho. Tapos itataboy mo ako? Itinuturing mo pa ba kaming pamilya? Tiningnan siya ni Kian ng malamig. Sa isang pamilya, walang taong nakaupo lang habang ang asawa ng kuya niya ay isang kamay na nagbubuhat ng anak, isang kamay na nagluluto, tapos gagamitin ang kuko bilang dahilan. Hindi nakasagot si Isabel, pero maya-maya ay humarap kay Aling Letty. Nay, nakikita niyo na? Sabi ko sa inyo, hindi ganyan kasimple yang si Ate Dahlia. Mabait lang sa labas. Pero sa likod natin, siguradong nagpapaawa yan kay kuya. Niyakap agad ni Aling Letty ang anak niya at tiningnan ako ng matalim. Dahlia, hindi ko akalaing ganyan kasama ang ugali mo. Akala ko mabait ka. Tahimik ka lang pala pero nasa loob ang kulo. Nakatayo lang ako. Nakakuyom ang mga kamay. Gusto kong sabihin na hindi ako nagsusumbong. Hindi ko inuudyukan si Kian na palayasin sila. At hindi ko gustong mangyari ito. Pero bago pa ako makapagsalita, humakbang si Kian papunta sa harap ko para harangan ako. Huwag niyong idamay si Dahlia dito. Ako ang nagsalita. Ako ang nagdedesisyon. Biglang tumayo si Mang Lando. Pulang-pula ang mukha. Ang galing mo na ah. Dahil may asawa ka na, wala na kaming kwenta sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, ang asawa pwedeng palitan, pero ang magulang, iisa lang. Ang mga salitang iyon ay parang sampal na tumama sa mukha ko. Yumuko ako hindi dahil mali ako, kundi dahil ang sakit. Sa paningin ng biyanan ko, isa lang akong pwedeng palitan. Ang asawa ng anak niya at ang sarili niyang apo na namamaos na sa pag-iyak ay walang halaga sa kanya. Tiningnan ni Kian ang tatay niya. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong hindi siya umatras. Ang asawa ko ay hindi gamit na parang damit na pwede lang palitan. Si Dahlia ang ina ng anak ko. Siya ang kasama ko panghabang buhay. Kung sa bahay na ito ituturing siyang parang katulong, mas gugustuhin ko pang matawag na walang kwentang anak kaysa maging walang kwentang asawa. Bumigat ang hangin sa buong sala. Tanging ang patak ng ulan sa labas ang malinaw na naririnig. Nakatulog na si Tala sa balikat ng papa niya dahil siguro sa sobrang pagod sa kaiiyak. Tiningnan ko ang inosenteng mukha ng anak ko at ang likod ng asawa kong nagtatanggol sa akin. Nanginginig ang buong pagkatao ko. Alam ko, simula sa sandaling ito, hindi na babalik sa dati ang bahay na ito. Pero nakakapagtaka, sa gitna ng takot ko, may mainit na pakiramdam na pumasok sa puso ko. Dahil pagkatapos ng napakahabang panahon ng pagtitiis, sa wakas, may isang taong nagsalita para sa akin na hindi ko deserve ang ganitong trato. Pagkatapos ng mga salita ni Kian, naging sobrang tahimik. Si Mang Lando, nakatayo at nakasandal sa lamesa. Si Aling Letty, nakayakap kay Isabel, na humihikbi. Pero sa likod ng mga paghikbi na iyon, nakita kong pilit na sumusulyap sa akin si Isabel na puno ng panunumbat. Alam ko, pag kinampihan ako ni Kian, ako ang gagawing target ng galit nila. Nagpunas ng luha si Isabel, nanginginig ang boses, at sinabing,
Kuya Kian, hindi ba parang sumusobra ka na? Ilang linggo pa lang ako dito. Hindi ko naman inubos ang pagkain nyo. Dahil lang naiinis si Ate Dalia, hindi siya nagsalita ng diretsyo, pero ginamit kanya para palayasin kami. Ang galing talaga ni ate. Walang sinasabi, pero ginulo na ang buong pamilya natin. Mabilis akong nagsalita. Isabel, hindi totoo yan. Huwag ka nang magsalita. Pinutol ako ni Isabel at humarap kay Aling Letty. Mas bumilis ang pagbagsak ng luha niya. Nay, nakita niyo na? Tahimik lang siya, pero pinlano niya na to lahat. Gusto niyang silang mag-asawa at ang anak lang nila ang nandito. Para sa kanya, pabigat lang tayo. Tumingin sa akin si Aling Letty. Mariin ang labi. Dalia, hindi ko talaga akalain. Akala ko mabait ka kaya naging mabuti ako sa'yo. Yun pala, tinitipon mo ang bawat maliliit na bagay. Konting luto lang, laba, at gawaing bahay. Pinag-aaway mo na ang asawa mo at pamilya niya. Bumikig ang lalamunan ko. Konting luto, laba at gawaing bahay? Paano nangyari sa bibig ng biyenan ko na parang pamumulot lang ng tuyong dahon sa bakuran ang lahat ng pagod ko mula umaga hanggang gabi? Pilit kong pinakalma ang boses ko. Nay, wala po akong sinabing masama kay Kian tungkol sa inyo. Hindi ko rin po siya inudyukan na palayasin kayo. Ang akin lang po, hindi pa ako tapos nang magsalita si Mang Lando. Huwag ka nang magpaliwanag. Kung ang babae sa bahay ay hindi marunong magpasensya, paano magkakaroon ng kapayapaan? Masyadong masarap ang buhay ng mga manugang ngayon kaya konting kibot, naiiyak na. Dati, pag inutusan ng biyenan, tatakbo agad ang manugang at walang nagrereklamo. Yumuko ako at lumamig ang pakiramdam ko. Akala ko dati, kung magiging magalang ako at magtitiis, maiintindihan din ako ng mga biyenan ko. Pero may mga taong hindi kailangang umintindi, kailangan lang nila na tumahimik ka para ituloy nilang isipin na tama sila. Inupo ni Kian si Tala sa silya sa tabi ng mesa. Nakatulog na ang bata pero nanginginig pa rin paminsan-minsan. Nilagyan ni Kian ng manipis na kumot ang anak at tiningnan ang lahat. Uulitin ko, hindi ako inudyukan ni Dalia. Siya pa nga ang nagsabing, wag na lang akong magsalita. At dahil lagi na lang siyang nagpapasensya, kaya mas lalong hindi ko na kaya. Tumawa ng tuyo si Aling Letty. Anong pinagpapasensyahan niya? Wala naman siyang trabaho. Natural lang na siya ang gumawa sa bahay. Nandito ang mga magulang at kapatid mo. Alangan namang kami ang pagsilbihin niya. Tumingin si Kian sa nanay niya. Hindi nagbabago ang mata. Gawaing bahay po ang tawag niyo dyan. Sige, tatanungin ko po kayo. Sino ang nagtimpla ng kape ni tatay tuwing umaga? Sino ang nagluto ng lugaw para sa lahat? Sino ang namalengke sa gitna ng ulan? Nagbuhat ng bata habang naghuhugas ng pinggan? Naglaba ng damit ni Isabel kasi baka masira daw sa washing machine. Sino ang nagligpit ng mga pinagkainan at mga baso niyo sa mesa? Namula si Isabel. Ang dami mo namang sinasabi, kuya. Hindi ko naman inuutos sa kanya yun ah. Nakikiusap lang ako. Humarap si Kian sa kapatid niya. Ang pakiusap ay minsan lang. Kung araw-araw mong inuutusan ang hipag mo mula tuwalya, tubig, kape, pati damit hindi na yun pakiusap, ginagawa mo na siyang katulong. Akmang sasagot si Isabel, pero hindi na siya pinagsalita ni Kian. 29 years old ka na, hindi ka na 5 taong gulang. May kamay ka, paa, may cellphone ka na nakakapag-order ng milk tea. Kaya mo namang bumaba para kunin yun na. Alam mo ang kulay ng kuko mo, marunong kang mag-livestream ng benta, alam mong sabihing dapat inaalagaan ng babae ang sarili niya. Bakit simpleng plato na kinainan mo? Hindi mo mahugasan? Nag-iba ang kulay ng mukha ni Isabel. Humarap siya kay Aling Letty para magmakaawa. Nay! Pinapalabas ni kuya na palamunin ako. Hinampas agad ni Aling Letty ang mesa. Kian, ganyan ka ba magsalita sa kapatid mo? Babae siya at bago lang dito sa Maynila. Hindi ka na nga naawa sa kapatid mo. Pinapahiya mo pa sa harap ng asawa mo. Natahimik si Kian ng ilang segundo. Nakita kong may bakas ng lungkot sa mata niya. Pero sandali lang iyon. Naging mas kalmado ang boses niya. Ang pagmamahal sa kapatid ay hindi nangangahulugang hahayaan ko siyang tratuhin na parang katulong ang asawa ko. Ang pagiging kuya ay hindi ibig sabihin kukunin ko ang lahat ng kawalang galang niya sa hipag niya. Umiyak ng malakas si Isabel. Kailan ako naging walang galang? Ate nga tawag ko sa kanya eh. Siya ang laging nakasimangot pag nakikita ako. Tiningnan ko siya. Gusto kong itanong, kailan ba ako nakasimangot sa kanya? Nung nilabhan ko ang silk dress niya hanggang sa mamula ang kamay ko? Nung bumaba ako sa lobby para kunin ang milk tea niya sa gitna ng ulan?
Nung nagreklamo siya na maraming tinik ang isda sa niluto ko? O nung nakiusap akong kargahin niya si Tala ng 2 minuto, pero natakot siyang masira ang kuko niya. Pero hindi na ako nagtanong. May mga tanong na hindi na kailangan ng sagot, dahil ang sagot ay nasa puso na ng taong nakikinig. Nagsindi ng sigarilyo si Mang Lando, humithit ng malalim, at sinabing, Kian, sinasabi ko sa'yo, hindi madaling magpalaki ng anak. Bilang anak, dapat alam mo ang lugar mo. Ang asawa, pwede mong turuan. Pero kapag binalewala mo ang mga magulang mo, buong buhay kang tatawaging walang utang na loob. Ang mga salitang nagpalaki ng anak ay nagpahinto ng bahagya kay Kian. Mabilis lang. Kung hindi mo papansinin, hindi mo mahahalata. Pero asawa niya ako. At nakita ko kung paano humigpit ang hawak niya sa likod ni Tala. Hindi ko pa naiintindihan noon kung bakit nasaktan siya ng husto sa mga salitang iyon. Akala ko, nagpapaalala lang ang biyenan ko ng hirap nila gaya ng ibang ama. Pagkalipas pa ng maraming araw, saka ko nalaman na sa likod ng mga salitang iyon ay may malalim na sugat na itinatago ni Kian sa loob ng maraming taon. Yumuko si Kian, tiningnan ang anak na natutulog at mabagal na nagsalita. Tinatanggong ko po ang sakripisyo niyo sa akin, pero ang utang na loob na yan ay hindi nangangahulugang kailangan kong panoorin ang asawa ko na tratuhin na parang katulong. Naglakihan ang mga mata ni Aling Letty. Sino bang tumatrato sa kanya na parang katulong? Agad sumagot si Kian, yung paraan ng trato niyo kay Dahlia. Para itong batong inihagis sa gitna ng sala. Tumayo si Aling Letty. Walang hiya ka, Kian. Dahil lang sa isang manugang, ganyan ka magsalita sa amin. Tumayo rin si Kian, gumalaw si Tala. Agad akong lumapit para kunin ang bata. Ibinigay sa akin ni Kian si Tala. Lumambot ang mga mata niya nang tingnan kaming mag-ina, tapos humarap ulit sa mga magulang niya. Hindi po ako nambabastos, nililinaw ko lang. Simula nang dumating kayo at si Isabel dito, hindi kailanman nagreklamo si Dahlia sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun, pwede nyo nang gawin ang gusto nyo. Asawa ko siya, tao siya, hindi siya anino sa kusina. Niyakap ko ang anak ko at tuluyan nang bumuhos ang luha ko. Umiwas ako ng tingin dahil ayokong marinig nila akong umiiyak. Para sa isang babaeng nag-asawa, minsan hindi mo kailangan ng malaking pagtatanggol. Sapat na yung naiintindihan ka ng asawa mo para mapawi ang lahat ng pagod. Kumagat ng labi si Isabel at tiningnan ako ng matalim. Masaya ka na? Dahil sa'yo? Sinasagot-sagot na ni Kuya ang mga magulang niya. Pinutol siya ni Kian. Isabel, simula ngayon, wag mo nang tatawaging ate, si Dahlia, kung sa puso mo, hindi mo naman talaga siya nirerespeto bilang hipag. At kung mananatili pa kayo sa bahay na ito, asikasuhin mo ang sarili mong kalat at irespeto mo ang asawa ko. Natigilan si Isabel. Siguro mula pagkabata, hindi pa siya kailanman kinausap ni Kian ng ganoon. Sanay siyang ispoil. Sanay siyang palampasin ng asawa ko. Pero ngayon, hindi na umepekto ang mga luha niya. Pinatay ni Mang Lando ang sigarilyo sa ashtray. Sa madaling salita, pinapalayas mo pa rin kami. Tiningnan ni Kian ang tatay niya. Hindi tumaas ang boses niya, pero malinaw ang bawat salita. Hindi ko po kayo pinapalayas sa kalye. Bibigyan ko kayo ng 2 araw para humanap ng ibang matutuluyan. Babayaran ko ang hotel nyo sa unang ilang araw. Pero ang bahay na ito ay kailangan ng asawa ko para magpahinga. At kailangan ng katahimikan ng anak ko. Kung hindi nyo kaya respetuhin iyon, hindi tayo pwedeng magsama sa iisang bubong. Napabagsak sa silya si Aling Letty habang nakahawak sa dibdib. Diyos ko, naririnig nyo ba siya? Pinapalayas niya ako. Pinalaki ko siya, tapos asawa lang pipiliin niya. Pagkarinig ko nun, kumirot ang dibdib ko. Alam kong nasasaktan din si Kian, pero ngayon, hindi na siya lumapit para patahanin ang nanay niya gaya ng dati. Nanatili siyang nakatayo, tuwid ang likod pero mukhang nag-iisa. Karga-karga ko si Tala sa likuran ni Kian. Mahimbing na natutulog ang bata. Tiningnan ko ang asawa ko, ang mainit at nakakasakal na sala, at ang mga kuko ni Isabel na mahigpit na nakakapit sa gilid ng sofa. Doon ko na-realize, ang unang boundary sa isang pamilya minsan ay hindi ginagawa sa pamamagitan ng sigaw. Ginagawa ito sa isang kalmadong pangungusap, pagkatapos masaktan ng sobra-sobra. Nang gabing iyon, walang sabay-sabay na kumain. Lumamig na ang sinigang na niluto ko. Ang itlog ay matigas na. Dati, kahit gaano ako kapagod, tatawagin ko silang lahat para kumain. Pero noong gabing iyon,
Parang may tinik sa lalamunan ko. Nagpakain na lang ako ng lugaw kay Tala at gumawa ng gatas saka pumasok sa kwarto. Sa labas ng sala, naririnig ko pa rin ang paghikbi ni Aling Letty. Minsan, pinalalakas niya pa ang boses para marinig namin. Totoo nga, parang nag-aalaga ka ng ahas. Umiyak lang ng konti ang asawa, parang ibang tao na kami sa kanya. Si Isabel naman ay isinara ang pinto nang malakas kaya napaiyak ulit si Tala. Hindi na nagsalita si Mang Lando, pero naupo siya sa sala habang walang tigil sa paninigarilyo. Ang amoy ng usok na pumapasok sa pinto, hinalo sa amoy ng ulan, ay nagpabigat ng dibdib ko. Niyakap ko ang anak ko at bumulong. Tahan na, anak. Andito na si Mama. Pagod na sa pag-iyak si Tala. Magaang mga mata. Pagsisisi ang naramdaman ko kung nagtiis lang ba ako ng konti pa. Aabot kaya sa ganito? Kung hindi ko ba inutusan si Isabel na buhatin si Tala, hindi sana maaipit si Kian. Bumukas ang pinto at pumasok si Kian. Nakapagpalit na siya ng damit, medyo basa pa ang buhok. Kalmado ang mukha niya pero alam kong pagod siya. Ang pagod niya ay hindi sa katawan kundi sa mga mata. Mahina akong nagtanong, kumain ka na ba? Iinitin ko yung ulam. Umiling siya. Hindi ako gutom. Pero mula kaninang hapon hindi pa siya kumakain. Mamaya na ako kakain, matulog na kayo. Umupo ako sa gilid ng kama. Kian, paano kaya kung bukas, mag-sorry na lang ako kay nanay para matapos na to? Ako rin naman ang may kasalanan. Lumingon siya agad sa akin, hindi galit kundi naaawa. Anong kasalanan mo? Yumuko ako, dahil hindi ako marunong magbalanse. Ako yung manugang, pero hinayaan kong mag-away kayo. Natatakot akong matawag kang masama. Umupo si Kian sa tabi ko. Malalim ang boses niya pero malinaw. Dahlia, pakinggan mo to. Ang may mali ay hindi yung taong tinatrato ng masama tapos tahimik na nagtitiis. Ang may mali ay yung mga taong nakikita ka ng napapagod pero inaakala pa ring obligasyon mo yon. Kinagat ko ang labi ko. Gusto na namang tumulo ng luha ko. Pinunasan niya ang mga mata ko at sinabing, "Huwag kang mag-sorry para sa kasalanan ng iba." Sa isang salitang iyon, parang piniga ang puso ko. Sanay na sanay akong mag-sorry dahil madumi ang bahay, late ang pagkain, umiiyak ang bata, na nakalimutan ko na may mga bagay pala na hindi ko kasalanan. Lumabas si Kian ng kwarto pagkakatulog ni Tala. Nakahiga ako sa tabi ng anak ko pero hindi ako makatulog. Sa siwang ng pinto, nakita ko siyang nakaupo sa silya sa dining table. Nakayuko ang likod at umiilaw ang mukha dahil sa cellphone. Ang ulan sa labas ay walang tigil. Nakakatakot ang katahimikan ng bahay. Maya-maya, narinig kong napabuntong hininga ng malalim si Kian. Tumayo ako. Ano yun? Hindi siya sumagot agad. Nakatitig lang siya sa screen ng phone niya. Lumabas ako at isinara ang pinto para hindi magising si Tala. Tapos nilapitan ko siya. May problema ba? Iniabot sa akin ni Kian ang phone. Banking app iyon. Hindi ako magaling sa mga numero. Pero nakita ko ang mga kulay pulang transaction history sa nakalipas na 2 buwan. 20,000 pesos. 170,000 pesos. 32,000 pesos. Tapos 40,000. At may 10,000s pa. Sunod-sunod. Tumingin ako sa kanya. Bakit ang dami mong transfer? Tumingin si Kian sa akin. Mababa ang boses. Hindi ako ang nag-transfer niyan. Kinilabutan ako. Anong ibig mong sabihin? Itinuro niya ang bawat linya. 9 na transaction. Kabuuang 500,000 pesos lahat. Ipinadala sa mga unknown bank accounts. Hindi mo kilala ang mga taong ito? Umiling siya. Hindi. Yung pera sa trabaho, nasa ibang account. Ang account na ito ay para sa bahay natin. Pinindot niya ang detalye ng mga transaction. May 10 a.m., 2 p.m., at past 8 p.m. Seryosong sabi ni Kian, tingnan mo yung oras, 10 a.m. nung 4 ng buwan. Nasa site ako, naiwan ko sa meeting room ang phone ko, 2 p.m. nung 12. Nagche-check ako ng semento, hindi ko hawak ang phone, huminto siya, nanlumo ang mga mata. Ngayon, yung ngayong araw, nasa banyo ako. Ang phone ko, nasa sala. Naalala ko agad. Noong araw na iyon, hiniram ni Aling Letty ang phone ni Kian para tingnan daw ang picture ni Tala kasi lowbat na ang phone niya. Nakatabi si Isabel sa kanya at sinabing, "Nay, tuturuan kitang i-zoom in. Nasa kusina ako noon kaya hindi ko napansin." Mahina kong sinabi, "Hiniram ba ni nanay ang phone mo?"
Hindi ko na tinapos ang tanong ko dahil takot na takot ako sa naiisip ko. Kahit masama ang ugali ng biyenan ko, hindi ko akalaing gagalawin niya ang pera ng anak niya. Hindi sumagot si Kian, binuksan niya ang messages. Walang OTP, walang notification sa bangko. Malinis. Kumunot ang noo niya. Kung may transfer, may OTP. Nasaan ang messages? Tiningnan ko ang screen. Baka may nagbura? Sa tanong ko, natahimik kaming mag-asawa. Tumayo si Kian at pumasok sa kwarto. Akala ko i-check niya si Tala, pero paglabas niya, dala niya ang luma niyang cellphone. Ito yung phone niya dati na nakasync sa email niya bago niya itinago. Binuhay niya ito. Ang pinakamahabang 10 minuto ng buhay ko. Nakaupo ako sa tabi niya. Malamig ang mga kamay ko. Tahimik sa kwarto ng mga biyenan ko. Pero ang katahimikan na yon, parang may nagmamasid sa amin mula sa dilim. Nang mag-on ang phone, binuksan ni Kian ang email niya. Doon naglabasan ang mga OTP verification at transfer notifications. Nabura man sa main phone. Naisync naman sa email ng lumang phone. Isa-isa niyang tinugma ang oras. Lahat? Sakto. Napahawak ako sa bibig ko, baradong-bara ang lalamunan ko. Diyos ko, hindi gumalaw si Kian. Nakita ko kung paano humigpit ang hawak niya sa phone hanggang sa lumitaw ang mga ugat sa kamay niya. Pero hindi niya pinalo ang mesa. Hindi siya sumigaw, hindi siya sumugod sa kwarto para magtanong. Nanatili siyang tahimik. At ang katahimikang iyon ay mas nakakatakot kaysa sa galit. Makalipas ang ilang sandali, sinabi niya, may gumamit ng phone ko para kumuha ng OTP, tapos, pagkatapos mag-transfer, binura ang text. Nanginginig akong nagtanong, sino namang makakagawa niyan? Pumikit si Kian ng 1 segundo. Yung taong alam ang password ko, yung pwedeng humawak ng phone ko na hindi ako magsususpetsa. Naalala ko yung mga pagkakataong hiniram ni Aling Letty ang phone nung sinabi ni Isabel na i-installan niya si Kian ng bagong app o nung nakaupo si Mang Lando sa silya na saktong nakikita ang pinto ng banyo. Ang mga maliliit na bagay na akala ko walang ibig sabihin ay biglang nagkonekta-konekta tulad ng isang malamig na kadena. Kakausapin mo ba sina tatay at nanay ngayon? Umiling siya. Hindi pa. Kung magtatanong ako, magpapalusot sila. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata. Naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Sa bahay namin, may maliit na CCTV sa kanto ng sala. Inilagay ni Kian noon dahil baka kumuha kami ng yaya kay Tala. Nang hindi na kami kumuha, nakalimutan ko na itong CCTV. Binuksan ni Kian ang app. Pinili niya ang cloud storage. Lumabas ang mga oras ng transaction. Nanginginig ako. Sa isip ko, may boses na nagmamakaawa. Parang awa, wag sana sila. Sana, pagkakamali lang. Sana may pwede pang maisalba sa pamilyang to. Pero ganyan talaga ang buhay. Pag masyado ng matagal ang tinatago, lalabas din ang baho. Pinindot ni Kian ang unang video. Umikot ang screen at lumabas ang sala namin kaninang hapon. Ang phone ni Kian ay nakapatong sa mesa. Tapos, dahan-dahang lumapit ang isang anino. Pinigilan ko ang hininga ko. Sa video, nanggaling si Aling Letty sa kwarto. Sumilip muna sa pinto, tapos sa kusina, bago niya kinuha ang phone ni Kian. Nag-type siya ng password. Alam ni nanay ang password mo? Hindi sumagot si Kian. Mula sa kwarto, lumabas si Isabel na nakapajamas. Hawak ang phone niya. Yumuko siya sa phone ni Kian at bumulong. Dahil may audio ang CCTV, narinig namin. Sige nay, pindutin mo yung transfer, yung account number sinend ko sa messenger. Bilis! Mag-expire na ang OTP! Napatakip ako sa bibig. Medyo nanginginig ang mga daliri ni Aling Letty kaya nataranta si Isabel at hinila ng konti ang phone. Ako na nga! Bakit ba nanginginig ka? Si kuya nasa banyo pa yan. Matagal pa yun. Biglang lumitaw si Mang Lando sa sofa. Hindi siya nagulat. Tumingin lang siya sa banyo at sinabing, bilisan nyo. Pag lumabas yan, sira plano natin. Napatayo ang mga balahibo ko. Ang nanay niya ang humawak ng phone, ang kapatid ang nagbasa ng code, ang tatay ang nagbantay. Walang duda na magkakasabwat sila. Binalik ni Isabel ang phone kay Aling Letty. Ayan, tapos na. Burahin mo yung OTP na message, pati sa bangko. Ginawa naman ito ni Aling Letty. Pagkatapos, ibinalik niya ang phone ni Kian sa mesa. Inayos pa talaga ni Isabel na parang walang gumalaw. Nag-end ang video nang lumabas si Kian sa banyo. Basang-basa ang buhok,
Kinuha ang phone at tiningnan ang oras. Walang kaalam-alam na ninakawan na siya. Napatunganga ako. Tahimik ang buong bahay. Walang tunog mula sa kwarto ng mga in-laws, walang ingay mula kay Isabel. Pero ang katahimikang iyon ay naging nakakatakot. Binuksan pa ni Kian ang pangalawa at pangatlong video. Iba-ibang araw, iba-ibang damit, pero iisang paraan. Siyam na transaction, kabuuang 500,000 pesos. Hindi aksidente, hindi minsang kahinaan ng loob. Plinano iyon. Kian, tawag ko sa kanya, pero garalgal ang boses ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Para pagaanin ang loob niya? Paano gagaan iyon? Kung sa ibang tao masakit maloko, paano pa kung ang mismong nanay, tatay, at kapatid mo ang gumamit ng tiwala mo para nakawin ang pera mo? Pinatay ni Kian ang phone. Umupo lang siya roon. Tinitigan ko ang anino niya at para ring pinipiga ang puso ko. Mahal niya ang pamilya niya. Bumili siya ng massage chair para sa tuhod ng tatay niya. Bumili ng vitamins para sa nanay niya, nag-ambag ng pera nung nagpalit ng phone si Isabel. At ito ang isusukli nila? Matagal bago nakapagsalita si Kian. Dalia, pasensya na. Nabigla ako. Para saan? Tiningnan niya ako. Mapula ang mga mata, pero pinipilit maging kalmado. Dahil hinayaan kitang makisama sa mga taong ganyan. Akala ko maldita lang sila sa salita. Hindi ko inakalang. Hindi na niya itinuloy. Siguro masyadong masakit para sabihin iyon. Hinawakan ko ang kamay niya. Mas malamig pa ang kamay niya sa akin. Wala kang kasalanan. Nagtiwala ka lang sa pamilya mo. Ngumiti ng mapakla si Kian. Pag mali ang pinagkatiwalaan mo, ang asawa't anak mo ang magdurusa. Anong gagawin mo? Kakausapin mo ba sila bukas? Umiling si Kian. Wag muna. Pag nagtanong ako, i-deny nila. Kailangan kong malaman kung ano pa ang balak nila. Dahil kung nagawa nilang kumuha ng 500,000 pesos, hindi sila titigil. Lalo na at iniisip nilang hindi ko pa alam. Tumayo si Kian. Kinuha ang wallet niya sa kwarto. Isang leather wallet na niregalo ko sa kanya. Inalis niya lahat ng cash at iniwan lang ang isang extra bank card na nakalock na. Anong balak mo dyan? Tanong ko. Iiwan ko to sa mesa. Papanoorin ko kung bubuksan pa ba nila. Kinilabutan ako. Ayoko nang makakita pa ng bagong katotohanan. Pero alam ko, kailangang tahiin ni Kian ang sugat na ito. Kinabukasan, maagang gumising si Kian. Umulan na naman. Nanonood ako habang nagtitimpla ng gatas ni Tala nang makita ko siyang umaayos ng kwelyo sa harap ng salamin. Inilapag niya ang wallet sa gilid ng TV remote sa mesa sa sala. Parang nagmamadaling asawang nakalimutan ang wallet. Mag-iingat ka, sabi ko. Tiningnan niya ako ng matagal. Alam kong hindi siya lalayo. Pumasok na ako sa kusina at nagluto ng lugaw ni Tala. Naging tahimik ang sala, walang humingi ng kape, walang nag-utos. Paglipas ng araw, naikwento ni Kian sa akin ang nangyari. Pag-alis niya, pumarada lang siya sa isang kafe sa kanto, binuksan ang phone at nanood sa CCTV. Ang kamay niya daw ay malamig na malamig. Umaasa pa rin siya na hindi gagalawin ng pamilya niya ang wallet, pero mabilis na pawi iyon. Bandang 8:00 AM, lumabas si Isabel. Dumiretso sa mesa at kinuha ang wallet. Binuklat niya ito at sumimangot. Lumabas si Aling Letty. Sa CCTV, narinig ni Kian ang usapan nila. Wala nang laman ang wallet ni Kuya Nay. Mukhang nakalock din tong card na to. Kumunot ang noo ni Aling Letty. Nasaan ang phone niya? Dala niya. Mas maingat na siya ngayon. Wala tayong magagawa. Mamayang gabi, hihingin ko na lang kay Dalia yung ipon niya para kay Tala. Nakita ko nung isang araw na nilagay niya sa drawer niya. Mga 40,000 pesos din yun. Nanlaki ang mata ni Isabel. May sarili siyang ipon? Kaya pala, mukhang mabait pero hindi rin. Sige, Nay. Sabihin mo kailangan ni tatay ng pampacheck up. Pag hindi nagbigay, gawin nating masama ang ugali niya sa harap ni Kuya Kian. Habang nagpapakain ako ng lugaw sa anak ko, hindi ko alam na iyon pala ang pinag-uusapan nila sa likuran ko. Ang 40,000 na iyon, ipon ko yun mula sa binibigay ni Kian at sa mga pinagbentahan ko ng lumang gamit ni Tala. Reserba ko yun kung sakaling magkasakit ang anak ko. Pero ngayon, gusto nilang kunin ang perang yon pambayad sa kung anuman ang ginagawa nila. Bandang 9:00 AM, tumawag si Kian. Nasaan ka? Pinapakain ko si Tala. Nasa site ka na? Nandito na. Wag na wag kang magbibigay ng pera kahit kanino ngayon ah. Kahit anong rason, wag kang magbigay.
Natigilan ako. Anong nangyari? Mamaya ko na sasabihin. Kinahapunan, medyo tumila ang ulan. Tinawag ako ni Aling Letty sa sala. Dahlia, halika nga rito. Paglapit ko, nakaupo na silang tatlo. May ipinatong si Aling Letty na isang nakatuping papel sa mesa. Ang tatay mo kailangang magpa-check up. May nireseta ang doktor. Bigyan mo ako ng 40,000 pesos para pambili ng gamot ng tatay mo. Tiningnan ko ang papel. Isa itong photocopy ng reseta na lumabo na at luma. May mga nakasulat na halaga. Check-up, labs, gamot eksaktong 40,000 pesos. Niyakap ko ng mahigpit si Tala. Nay, kailan pa po nagpa-check-up si tatay? Wala po akong nakitang lumabas siya ngayon. Agad sumimangot si Aling Letty. Bibili ako ng gamot sa lumang reseta. Buhay ng matanda to. Nagbibiro ba ako? O baka inaakala mong ginagawa ko lang ito para kumuha ng pera sa'yo? Hindi po sa ganoon, pero masyadong malaki po ang 40,000. Kailangan ko muna pong itanong kay Kian. Tumawa ng nakakainsulto si Isabel. Ang galing mo naman. Ate Dahlia, pera para sa tatay niya. Tatanungin mo pa asawa mo ng barya-barya? Si kuya nagtatrabaho, ikaw ang nagtatago ng pera. Ngayon may sakit ang biyenan mo. Ang dami mong paligoy-ligoy. Isabel, ang perang tinatago ko ay emergency fund para kay Tala. Kung malaking halaga, kailangang alam ni Kian. Pinalo ni Aling Letty ang tasa sa mesa. Ang pera ni Tala ay hindi pera ng pamilyang ito. Mahal ko ang apo ko, pero may sakit ang tatay mo. Hahayaan mo na lang bang nakahiga doon dahil nagdadamot ka? Gusto ko na sanang umiyak. Hindi ako nagdadamot kung totoong malala ang sakit ni Mang Lando. Pero ang paraan nila ng pag-upo doon na parang inaantay akong mahulog sa bitag nila, alam kong hindi ito pambili ng gamot. Bago pa sumagot si Isabel, bumukas ang pinto. Pumasok si Kian. Basa ang balikat ng polo niya. Hindi niya hinubad ang sapatos. Tiningnan niya ang reseta sa mesa. Si Tala na umiiyak. At ang kamay ni Isabel na nakaabot sa akin. Anong nangyayari dito? Umiyak agad si Aling Letty. Kunwaring nagtatampo. Buti dumating ka na. Nanghihingi ako kay Dahlia ng 40,000 para sa gamot ng tatay mo, pero ayaw magbigay. May sakit na nga ang tatay mo sa bahay na to. Ayaw pang bitawan ng pera. Lumapit si Kian, kinuha ang reseta, at tiningnan ng ilang segundo. Dumilim ang mga mata niya. Kailan pa to nagpa-check up? Kukunin ko lang sa lumang reseta. Reseta mula anong buwan? Utal-utal si Aling Letty bago nagsalita ng pasigaw. Bakit mo ko tinatanong na parang kriminal ako? Hindi sumagot si Kian. Pinunit niya ang papel sa dalawa, at muling pinunit saka inilapag sa mesa. Kung totoong gamot, pupunta tayong ospital para i-check. Pero ang maglabas kayo ng hindi malamang papel, para pilitin ang asawa kong kunin ang pera ni Tala, walang silbiyan. Kuya! Sigaw ni Isabel. Iniisip mo bang pinepeke namin ang reseta? Humarap si Kian sa kapatid niya. Wala akong sinabing na meke kayo. Pero mula ngayon, kapag may gumalaw kahit isang sentimo ng asawa ko at ni Tala, aalis kayo ng bahay na ito ngayong gabi. Namumula si Aling Letty sa galit. Pinagbabantaan mo ako para lang dyan sa Dahlia na yan? Pinoprotektahan ko ang asawa ko, sagot ni Kian. Nababaliw ka na, sigaw ni Isabel. Ginamitan ka na yata ng gayuman niyang asawa mo. Ilang barya lang. Parang magnanakaw na kami sa inyo. Ilang barya? Ibinaba ni Kian ang briefcase niya at binuksan iyon. Kinuha niya ang mga bank statements niya at inilapag sa harap nila. Sige. Kung gusto niyong pag-usapan ng pera, pag-usapan natin. Umiling si Kian at inilabas ang phone niya kung saan nakaplay ang video mula sa CCTV. Sa video, malinaw na narinig ang boses ni Mang Lando. Bilisan niyo. Pag lumabas yan, sira plano natin. Natameme si Aling Letty, namutla. Umatras si Isabel. Inilapag ni Kian ang bank statement. Siyam na transfer. 500,000 pesos lahat. Paliwanag niyo sa akin. Ilang barya ba yan? Napalunok si Aling Letty. Hindi namin kinuha. Nanghiram lang kami pansamantala. Nanghiram ng walang paalam? Gamit ang phone ko at binura ang OTP? Umiling si Kian. Tumayo siya. Binibigyan ko kayo hanggang bukas para sabihin kung saan nyo ginamit ang kalahating milyon ko. Pagkasabi noon, hinila niya ako papunta sa kwarto at nilock ang pinto. Nang gabing iyon, narinig kong nag-uusap sila. Nay? Di ko na kaya? Hagulgol ni Isabel. Sabi ng mga inutangan ko, kapag wala akong pera sa loob ng 3 araw, pupunta sila dito. Shh! Baka marinig ni Kian. Saway ni Aling Letty.
Alam na niya yung 500K, Nay. Saan ako kukuha ng pera? Ang utang ko umaabot na ng 2.5 million pesos. Naloko ako sa online investment scam. Nanigas ako sa loob ng kwarto. 2.5 million. Kaya pala, narinig kong nagsalita si Mang Lando. Bukas, papipirmahin natin si Kian sa guarantor paper. Ipapasok natin ang kondo niyang ito bilang collateral. Wala siyang magagawa, kapatid mo siya. Kinabukasan, lumabas si Kian. Nasa mesa na ang mga papeles para mag-guarantor siya sa 2.5 million na utang ni Isabel gamit ang kondo namin. Pirmahan mo to, Kian, sabi ni Mang Lando. Kapatid mo siya. Sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo? Si Aling Letty ay umiiyak na naman. Kian, parang awa mo na. Kailangan ng kapatid mo. Kinuha ni Kian ang ballpen, tiningnan sila ng seryoso, at pagkatapos ay inilapag ito pabalik. Hindi ako pipirma. Ano? Sigaw ni Mang Lando. Pababayaan mo na lang mamatay ang kapatid mo? Hindi ko siya pababayaan. Pero hindi ko isusugal ang buhay ng mag-ina ko para sa kasalanan niya. Sagot ni Kian. Maya-maya, may malakas na kumalabog sa pinto ng kondo. Isabel, buksan mo to. Alam kong nandyan ka. Sigaw ng isang matigas na boses lalaki mula sa hallway. Nagtago agad si Isabel sa likod ng nanay niya. Sila na yan. Kuya, wag mong buksan. Pero binuksan ni Kian ang pinto. 3 lalaki ang nasa labas. Ang nangunguna ay si Bossing Hector, isang loan shark. Ako si Hector. Yung kapatid mong si Isabel. May utang sa aming 2.5 million. Kailangan ng bayaran ngayon o kukunin namin lahat ng gamit dito. Umiyak ng malakas si Isabel. Wala pa po, bigyan niyo pa ako ng oras. Humarap si Hector kina Mang Lando. Sabi niyo, kayong pamilya ang sasagot? Kumapit si Aling Letty sa braso ni Kian. Kian, pumirma ka na. Pag nalaman to ng mga kamag-anak sa Batangas, anong mukha ang ihaharap natin? Parang awa mo na. Inalis ni Kian ang kamay ng nanay niya. Kaya ko kayong tulungan, pero hindi gamit ang bahay at pera ng asawa ko. Tuluyang sumabog si Aling Letty. Ang kapal ng mukha mo. Wala kang utang na loob. Ampun ka lang. Kung hindi dahil sa aming nagpulot sa'yo noong 17 ka, baka patay ka na sa lansangan. Hindi ka namin tunay na kadugo pero pinakain ka namin. Ngayong kailangan ka ng kapatid mo, ganyan ka? Natigilan kaming lahat. Ampon? Walang sinabi sa akin si Kian tungkol dito. Pero hindi nagbago ang ekspresyon ni Kian. Tiningnan niya ang nanay niyang nagngangalit. Alam kong ampon ako, Nay. Matagal na. Narinig ko nung isang fiesta sa probinsya. Kaya nga sa buong buhay ko, ibinigay ko lahat para tanawin ang utang na loob ko sa inyo. Pinag-aral ko si Isabel, nagbigay ako ng pera, binili ko kayo ng kagamitan, pero hindi ibig sabihin na pati ang mag-ina ko, idadamay ko. Umiyak si Aling Letty. Dugo at laman ko si Isabel. Ikaw ampon ka lang. Ngumiti ng mapait si Kian. Kaya pala ganun na lang kadaling nakawin ang 500,000 ko kasi ampon lang ako. Kaya pala ang daling isanla ang bahay ko kasi ampon lang ako. Humarap ako sa kanila. Karga si Tala. Tama na po. Hindi pipirma si Kian. At kung patuloy niyo siyang pipilitin at mambubulabog itong mga tao ninyo dito, tatawag kami ng pulis. Dumiretso si Kian sa telepono at tinawagan ng barangay. Maya-maya, dumating si Kapitan Boyet at 2 pulis. Kinausap nila si Hector at ang mga biyenan ko. Dahil walang kinalaman si Kian sa utang at hindi siya pumirma, umalis ang mga loan shark at binigyan ng warning na sa barangay na lang ng mga in-laws ko sa probinsya, ayusin ang gulo nila. Inimbitahan si Isabel sa presinto dahil sa investigasyon ng ninakaw nilang 500,000 pesos ni Kian. 1 linggo ang lumipas. Nag-impake kaming mag-asawa. Iniwan namin ang kondo na yon at nagrenta ng isang apartment sa Marikina. Maliit lang. Medyo luma ang kusina. Pero sa unang gabi namin doon, natulog si Baby Tala ng mahimbing hanggang umaga. Tiningnan ko si Kian na nagtitimpla ng gatas at naramdaman ko ang kapayapaan na matagal ko nang hinihintay. Ibinalita sa amin ni Kapitan Boyet na napilitang ibenta ni Mang Lando at Aling Letty ang maliit nilang sakahan sa Batangas para bayaran ang utang ni Isabel. Sa huli, naintindihan ko. Ang pagtitiis ay mabuti, pero ang pagtitiis para lang tapakan ka ng ibang tao ay pagpapahirap na sa sarili. Ang utang na loob at pagmamahal sa magulang ay mahalaga, pero walang karapatan ang sinuman na isugal ang asawa't anak ng isang tao para lang mabayaran ang kasakiman ng iba. Ang pamilya ay hindi palaging gawa sa kadugo.
Ang pamilya ay doon sa kung saan ka nirerespeto, pinoprotektahan, at binibigyan ng kapayapaan.